Hi guys! Welcome to my vlog! So, ayan o, nakapang bahay talaga ako. Ako guys, pag ako'y nagbablog, hindi talaga ako nagpapalit ng damit or what. Kung ano yung suot ko, yun na talaga yung ginagamit kong pang-vlog. So, gusto ko lang mag-share ng story. Story time muna tayo mga bestie. So, ito sa mga taong nambubuli sa akin nung nagtatrabaho pa ako. So, nung working kasi ako guys, ay madalas nabubuli ako dahil hindi talaga ako mahilig maki-jamming. Kasi syempre kapag introvert ka, mas gusto mo mag-isa, yan. Tapos pag nagtatrabaho ka, trabaho ka lang talaga. Ayaw mong haluan ng kahit na ano pang magulo sa paligid mo. So, ganun kasi akong tao. And then, hanggang sa palagi nila akong nabubuli. O, sample ng bully nilang ginawa sa akin dati. 5 kaming magkakasama, 2 kaming technician, tapos meron kaming 3 QA support. Tapos pang-anim yung boss namin. So, dun sa aming 5, ako talaga yung hindi gusto ng boss ko. Kitang-kita naman yung palagi niya ako pinapagalitan. Konting mali, pinapagalitan niya ako kahit hindi ko naman kasalanan. Hanggang sa one time, pinagtripan nila ako. Nag-lunch out sila guys. Hindi nila ako sinabihan. So, ako naman, dahil nga nagtatrabaho ako, paglabas ko dati ng production, so hinahantay ko sila kasi yung nakagawian, sabay-sabay pa rin kayong kumakain, yung mga ganon. And then, hanggang sa, sabi ko, bakit ganon? 30 minutes ako naghihintay. Wala pa rin dumarating na isa sa mga kasamahan ko. Nag-lunch out pala sila. Sabi ko, hindi ako sinabihan. And then, nung time na yun, sabi ko, ayos lang naman. Tapos, nung nalaman ko na nag-lunch out sila, umalis na ako noon. Pumunta na ako sa kantin para kumain. Kasi 30 minutes na lang yung natitira sa akin. Hanggang sa dumating sila, ako galing ako sa kantin. Sila naman, nakasalubong ko sa entrance. Ang ginawa nila sa akin, binati naman nila ako. Tapos inabutan nila ako ng Coke float. Ang sabi sa akin, nakalimutan daw nila ako. So, sa isip ko naman, hindi naman ako tanga para maniwalang nakalimutan nila ako. Kasi 5 nga lang kami, nakalimutan pa ako, 'di ba? So, ang nangyari noon, tinanggap ko naman yung pasalubong nila sa akin na Coke float, pero tinapon ko yun sa CR. Ganun ang ginawa ko dati. Siyempre, kahit pa paano na, may pride pa rin naman ako. That time, hanggang sa nag-resign na nga ako noon, nagpabayad ako sa company na pinagtatrabahuhan ko nun, kasi nagkaroon ng offer. Kaya, ginrab ko yung opportunity na yon. Tapos, lahat ng mga kasamahan ko na nagpabayad, ay bumalik din sa company after 1 year. So, ako na lang yung hindi. Tapos, one day, nag-OJT yung aking anak. Pero dun siya nag-OJT sa company na pinagtatrabahuhan ko dati. Ay, dun sa company na pinagtatrabahuhan ko dati, kilalang kilala ako. Kasi syempre, medyo matagal na ako doon. 16 years and 5 months. And then, saka nakikita talaga, pag binanggit yung pangalan ko ay kilala ko ng lahat. Ayan. Tapos, hanggang isang araw, nagkakwentuhan kami. Nagtanong siya kung kamusta yung life ko. Sabi ko, ayos naman ako. Sabi ko, simula nang umalis ako sa company, mas nag-grow ako. Sabi ko, mayroon na kaming 3 bahay. Yung ganon. Tapos, sabi ko, mayroon na rin akong business. Sabi ko, tracking services. Sabi ko, mayroon akong isang L300. Yan. So, yun ang sabi ko sa kanya. And then, meron, yung sabi ko, yung kotse ko na red, ay pinalitan ko na siya. Sabi ko, nagpalit ako ng bagong sasakyan. So, syempre, ang reply niya, wow, sana all yung mga ganun-ganun. Alam mo naman ang expression natin. Hanggang one day, ay naalala niya ulit ako. Tapos na mag-OJT yung aking anak, naalala ulit niya ako. Tapos nag-message ulit siya, nangangamusta ulit. Sabi ko, ayos naman. Hanggang sa kwento-kwento, tapos hanggang sabi ko sa kanya, hanggang naisipan ko, i-share sa kanya yung aking sinasahod sa aking YouTube account. Hanggang isang araw, parang na-open ko sa kanya na, naalala mo, nagpa-subscribe ako sa YouTube account ko dati, na pang-anim ka pa sa mga subscribers ko, sabi kong ganon. Sabi ko, ito, kumikita na ako sa aking YouTube account, sabi kong ganon. So, sabi ko, mas malaki pa yung kinikita ko sa'yo. Parang, siyempre, binibiro-biro ko siya na ganon. Tapos pinakita ko na ito yung sahod ko. Hanggang sa isang araw nakita ko naka-block na ako. Magsalita man siya o hindi, alam ko kung ano yung nasa isip niya at nasa puso niya. So, sa madaling salita, hindi siya naging masaya sa naging result ng buhay ko nung umalis ako sa company.
Dahil nga sila yung isa sa mga bully ko. Siyempre, alam mo naman pag mga bully, 'di ba? Mas gusto nilang nakikita yung tao na hindi nagiging successful sa buhay. Mas gusto nilang makita na naghihirap ka. Kasi mas dun sila sumasaya. So, yung expectation nila, naging kabaliktaran sa totoong buhay. So, yun lang guys. And thank you so much. Follow for more. Bye guys!